Tinulungan siya ng anak ng demonyong sumira sa kanilang buhay. Ang pera na hawak niya ay hindi galing sa ipon. Galing iyon sa dugo at luha ng kanyang ama. Hindi. Bulong niya sa kawalan. Hindi. Naramdaman niyang nasusuka siya. Isang paitang umakyat sa kanyang lalamunan. Ang pag-asa na naramdaman niya ay naging lason. Ang kilig ay naging pandidiri. Ang paghanga ay naging matinding galit. Mabilis niyang pinindot ang keyprint button. Narinig niya ang pag-andar ng kanilang lumang printer na parang isang hatol na isinusulat. Habang lumalabas ang papel, ang imahe ni Marco at ng kanyang ama ay unti-unting nabubuo, isang itim at puting katibayan ng pinakamalaking panloloko sa kanyang buhay. Ang anak ng kanyang kaaway. Natutulog kasama ng kalaban. Hindi. Mas malala pa. Minamahal niya ang kalaban. Walang tulog. Walang luha. Tanging isang nagiyelong galit ang dumadaloy sa mga ugat ni Elara, pinapatay ang bawat hibla ng kilig at pag-asang naramdaman niya sa nakalipas na mga linggo. Ang kapirasong papel na naglalaman ng litrato ni Marco at ng kanyang ama ay nakatiklop sa kanyang kamay, ang mga gilid nito ay lukot na sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ito ang kanyang bala. Ang kanyang katibayan. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa eskwela. Nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam, isang kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. Dahil ang pakiramdam niya ay mas masahol pa sa sakit, pakiramdam niya inamatay ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang bahaging naniwala. Ang bahaging umasa. Hinintay niya ang hapon. Hinintay niya ang oras na alam niyang hindi gaanong matao sa ikapihan sa kanto. Bawat segundo ng paghihintay ay isang pagpapahirap. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang martilyo na pumupukpok sa salitang imanloloko sa kanyang isipan. Nang sa wakas ay sumapit ang 3:00, tumayo siya. Hindi na siya nag-ayos. Ang suot niya ay ang lumanyang pambahay na t-shirt at pantalon. Wala siyang pakialam. Gusto niyang makita ni Marco ang itsura ng sinirang buhay, ang buhay na sinira ng pamilya nito. Ang paglakad niya patungo sa kapihan ay parang pagmartsa patungo sa isang digmaan. Bawat hakbang ay mabigat at may determinasyon. Ang mga pamilyar na kalye ay tila naging mga estranghero. Ang mga ngiti ng mga kapitbahay ay hindi niya pinansin. Ang kanyang buong mundo ay lumiit sa isang layunin, ang pagharap sa katotohanan. Mula sa labas ng kapihan, nakita niya si Marco sa likod ng counter. Nagpupunas ito ng mga tasa, nakangiti habang nakikipag-usap sa isang customer. Ang ngiting iyon. Ang ngiting minsan ay nagpatunaw sa kanyang puso. Ngayon, ang ngiting iyon ay parang lason na kumakalat sa kanyang paningin. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng natitirang lakas, at itinulak ang pintong salamin. Ting! Ang tunog ng kampana ay umalingaw-ngaw. Lahat ng ulo sa loob, ang iilang customer at si Marco, ay napalingon sa kanya. Nakita ni Marco si Elara, at isang malawak na ngiti ang agad na sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga mata nito ay nagliwanag. Elara! Hindi kita nakita kaninang umaga. Akala ko di. Natigil ito sa pagsasalita. Dahil nakita nito ang ekspresyon sa mukha ni Elara. Ang matigas na panga. Ang mga matang hindi na nagniningning, kundi nag-aapoy sa isang malamig, madilim na apoy. Ang ngiti ni Marco ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito at bahagyang pag-aalala. Okay ka lang, tanong nito, ang boses ay maingat. Hindi sumagot si Elara. Naglakad siya ng diretsyo patungo sa counter, ang tunog ng kanyang mga tsinelas ay marahas na pumapalakpak sa sahig na kahoy. Ang ilang customer ay naramdaman ang bigat ng hangin, ang kanilang mga usapan ay humina at naging mga bulong. Huminto si Elara sa harap mismo ni Marco. 1 metro lang ang pagitan nila, ngunit parang isang malalim na bangin ang naghihiwalay sa kanila. Walang salita, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang kamay. Inilapag niya ang lukot na papel sa ibabaw ng makintab na counter, itinulak ito palapit kay Marco. Ang katahimikan sa loob ng kapihan ay naging nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng coffee machine at ang sariling paghinga ni Elara na mabigat at nanggigigil. Tinitigan ni Marco ang papel. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkalito. Pagkatapos, dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang tingin.
Nakita ni Elara ang eksaktong sandali na nabasa ng mga mata ni Marco ang katotohanan. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka na parang isang isdang iniahon mula sa tubig. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay abala sa pagpupunas ng tasa, ay nanigas sa ibabaw ng counter. Ang maskara ay bumagsak. Ang simpleng barista ay naglaho. Ang natira ay ang tagapagmana ng De Leon Holdings, na huli sa kanyang pinakamalaking kasinungalingan. Nag-angat ito ng tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Elara dati, isang ligaw na pinaghalong gulat, pagsisisi, at purong takot. Elara di. Nautal niyang sabi, ang pangalan niya ay parang isang basag na salita sa kanyang mga labi. At sa wakas, nagsalita si Elara. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay mahina, nanginginig, ngunit puno ng yelo at lason. Bawat salita ay isang patalim na itinutusok niya sa puso ni Marco. Sino ka? Isang simpleng tanong. Ngunit ang bigat nito ay parang bigat ng lahat ng kasinungalingan sa mundo. Sino ka ba talaga, Marco? Inulit niya, ang kanyang tingin ay hindi bumibitaw. Hinuhubaran nito ang bawat piraso ng pagkatao ni Marco hanggang sa wala na itong mataguan. Elara. Magpapaliwanag ako. Sabi ni Marco, ang kanyang mga kamay ay nagtangkang abutin ang sa kanya, ngunit mabilis na umatras si Elara na parabang ang pagdampi nito ay apoy. Magpapaliwanag? Tumawa si Elara, isang tawang walang bahid ng saya. Isang tawang puno ng sakit. Para saan pa? Para sabihin mo sa akin na nagkataon lang. Na ang apelyido mo ay kapareho lang ng apelyido ng mga taong sumira sa pamilya ko. Na ang mukha mo ay kamukhang-kamukha lang ng anak ng lalaking nagtulak sa papa ko sa hukay. Ang mga salita ay sunod-sunod na lumabas, puno ng pait. Hindi na niya ito mapigilan. Ang pera, sabi niya, ang boses ay tumaas na. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang sobre na may lamang pera, ang pera na minsan niyang itinuring na isang biyaya. Ngayon, ito ay isang sumpa. Ito ba? Ito ba ang konsensya niyo? Bayad para sa buhay ng papa ko. Bayad para sa mga gabing hindi kami makatulog. Gaano ba kamura ang tingin niyo sa amin, De Leon? Ibinato niya ang sobre sa dibdib ni Marco. Ang pera ay kumalat, lumipad sa hangin na parang mga tuyong dahon, at unti-unting bumagsak sa sahig, sa pagitan nilang dalawa. Isang karpet ng kahihiyan. Nakatayo lang si Marco, hindi makagalaw, na parang isang estatwang binuhusan ng lahat ng kasalanan ng kanyang pamilya. Ang kanyang mukha ay isang blankong kanvas ng pagkatalo. Elara, hindi ganoon. Pakiusap niya, ang boses ay basag na. Ngunit hindi na nakikinig si Elara. Ang sakit ay napalitan na ng isang matinding pagkamuhi na nagbibigay sa kanya ng lakas. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon, hindi ang barista, kundi ang anak ng kanyang kaaway. Wag na, sabi niya, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Naiintindihan ko na ang lahat. Tumalikod siya. Bawat hakbang niya papalayo ay isang pagpapatunay ng kanyang desisyon. Hindi siya lumingon. Hindi niya pinakinggan ang desperadong pagtawag ni Marco sa kanyang pangalan. Itinulak niya ang pintong salamin at lumabas sa hapon na biglang parang naging napakadilim. Ang tunog ng kampana sa kanyang paglabas ay hindi na tunog ng pag-asa. Ito na ang tunog ng katapusan. Ang paglalakad palayo sa ikapihan sa kanto ay isang pagtakas. Ngunit habang lumalayo si Elara, hindi gaan ang kanyang pakiramdam. Sa halip, lalo lamang bumibigat ang dala-dala niya sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ay isang pag-alala. Ang bawat paghinga niya ay isang maliit na pagsabog ng apoy at yelo, apoy ng galit, yelo ng nasirang puso. Ang mundo sa paligid niya ay naging malabo. Ang ingay ng kalye ay parang nasa ilalim siya ng tubig. Ang mga mukha ng taong dumaraan ay mga blankong anino. Ang isipan niya ay isang sirang plaka, paulit-ulit na pinapatugtog ang mga kasinungalingan ni Marco. Para sa pag-asa. Ang kape na may dahon ng pako. Kalokohan. Isa iyong pangungutya. Huwag kang susuko. Ang mga salitang nagbigay sa kanya ng lakas. Ngayon, isa iyong malupit na biro. Dahil may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Ang pinakamasakit sa lahat. Isang kasinungalingang binalot sa pilosopiya ng isang taong ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Naramdaman niya ang sarili bilang isang tanga.
Ang pinakamalaking tanga sa buong mundo. Isang kawawang guro na naawaan ng anak ng milyonaryo. Ang tulong nito ay hindi kabaitan. Iyon ay limos. Isang pampalubag loob. Isang paraan para makatulog ng mahimbing sa gabi ang isang dilyon, habang ang pamilya ni Elara ay gising, binabantayan ang bawat anino sa labas ng kanilang bintana. Naglalakad siya ng walang direksyon, ang tanging gusto ay mapalayo, mapalayo sa kapihan, mapalayo sa alaala ni Marco. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na parke, isang lugar na halos abandonado na. Umupo siya sa isang kinakalawang na swing, dahan-dahang umuugoy, habang ang tunog ng gumigiling na kadena ay ang tanging musika sa kanyang magulong mundo. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, hinayaan niyang bumalik ang sakit. Ngunit wala ng luha. Naubos na. Ang natira ay isang tuyo, basag na pakiramdam ng kawalan. Ano nang gagawin niya ngayon? Ibinato niya ang pera. Isinauli niya ang tanging bagay na makapagliligtas sa kanila mula sa eviction. Ang kanyang pride, ano ang silbi ng pride kung matutulog sila sa lansangan? Sa sandaling iyon ng kanyang pinakamatinding kahinaan, isang tunog ang pumukao sa kanyang pansin. Isang halos hindi marinig na ugong ng isang makina. Isang itim at makintab na sasakyan, katulad ng nakita niya noon, ang dahan-dahang huminto sa gilid ng parke. Ang mga bintana nito ay tinted, hindi mo makita kung sino ang nasa loob. Ngunit alam ni Elara. Naramdaman niya ito sa kanyang mga buto. Ito ay para sa kanya. Bumukas ang pinto sa likuran. Hindi isang driver o isang alalay ang lumabas. Isang matandang lalaki. Nakasuot ng isang kulay abong suit na tiyak na mas mahal pa sa 6 na buwang sahod niya. Ang kanyang sapatos ay makintab na parang salamin. Ang kanyang buhok ay pulido ang pagkakaayos. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan na tila pagmamay-ari niya ang hangin na kanyang hinihinga. Nakita na ni Elara ang mukhang ito. Sa litrato. Ang demonyo mismo. Si Don Ricardo de Leon. Naglakad ito palapit sa kanya. Bawat hakbang ay kalmado at may kumpas. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanyang swing. Hindi ito ngumiti. Ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri, tinitingnan siya na parang isang insekto na Tinitingnan siya na parang isang insekto na kailangan niyang pag-aralan bago tapakan. Enes Elara Reyes, sabi nito. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Ang kanyang boses ay eksakto tulad ng narinig niya sa telepono, malamig, malalim at sanay mag-utos. Hindi kumibo si Elara. Tinitigan lang niya ito, ang kanyang mga kamay ay humigpit sa kinakalawang na kadena ng duyan. Ang galit na naramdaman niya para kay Marco ay wala kumpara sa nag-aalab na puot na nararamdaman niya ngayon para sa lalaking nasa harap niya. Ito ang punot dulo. Ito ang halimao sa likod ng lahat ng kanilang pagdurusa. Nagpatuloy si Don Ricardo na tila hindi apektado sa kanyang katahimikan. Alam kong nakilala mo na ang anak ko. Si Marco mayroon siyang malambot na puso. Isang kahinaan na pilit kong inaalis sa kanya. Itinuring niyang kahinaan ang kabaitan. Ang mga salitang iyon ay nagpatindi sa galit ni Elara. Hindi ko alam kung ano ang pakay niyo, Ginoo, pero wala tayong kailangang pag-usapan, matigas na sabi ni Elara, sa wakas ay natagpuan ang kanyang boses. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Don Ricardo, isang ngising puno ng pangmamaliit. Sa tingin ko, mayroon. Nakikita mo, Dia Reyes, hindi ako katulad ng anak ko. Ako ay isang praktikal na tao. Lahat ng problema, naniniwala akong may solusyon. At ang problema, sa sitwasyong ito, ay ikaw. Ang kanyang mga salita ay direkta at walang paligoy, parang isang sampal. Ikaw ay isang distraksyon para sa anak ko. Isang masamang impluensya na naglalayo sa kanyang mga responsibilidad. Sa kanyang kapalaran. Lumapit pa ito ng isang hakbang. Ang mga De Leon ay hindi nakikihalubilo sa mga taong tulad mo. Hindi ito personal. Negosyo lang ito. At ang kinabukasan ng aking pamilya ang pinakamalaking negosyo. Bawat salita ay isang insulto sa kanyang pagkatao, sa kanyang pamilya, sa kanilang kahirapan. Ang dugo ni Elara ay kumulo. Kung nandito kayo para insultuhin ako, maaari na kayong umalis, sabi niya. Tumayo mula sa duyan, handang umalis. Teka muna, pigil ni Don Ricardo. May kinuha ito mula sa loob ng kanyang coat.
Isang puting sobre, katulad ng sobre ni Marco, ngunit mas makapal, mas formal. At sa loob nito, isang piraso ng asul na papel. Isang tseke. Iniabot niya ito kay Elara. Hindi ako nandito para mang-insulto. Nandito ako para mag-alok ng solusyon. Tiningnan ni Elara ang tseke. Hindi niya sinadyang makita ang mga numero. Ngunit nakita niya. Isang T1 na sinundan ng napakaraming zero. Ang halaga ay nakakalula. Sapat na para bayaran ang lahat ng kanilang utang. Sapat na para bumili ng bagong bahay. Sapat na para pag-aralin si Leo hanggang kolehiyo. Sapat na para hindi na muling mag-alala sa pera habang buhay. Ang lahat ng kanyang problema, lahat ng kanyang paghihirap, nakasulat sa isang piraso ng papel. Isang solusyon mula sa demonyo. Ano ng kapalit? Tanong ni Elara, ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Ngumiti si Don Ricardo, sa pagkakataong ito ay isang tunay na ngiti ng isang taong alam na nanalo na siya. Simple lang. Mawawala ka. Lalayo ka sa anak ko. Hindi ka na magpapakita sa kanya, hindi mo na siya kakausapin, buburahin mo siya sa buhay mo na parang isang masamang panaginip. Aalis ka sa syudad na ito kung kinakailangan. Sa perang iyan, kahit saan mo gustong magsimula ulit, magagawa mo. Isang alok. Isang alok para ipagbili ang kanyang puso, ang kanyang mga alaala, kapalit ng seguridad. Tinitigan ni Elara ang tseke. Nakikita niya rito ang mukha ng kanyang ina na hindi na nahihirapan sa paghinga. Nakikita niya ang masayang mukha ni Leo na hindi na kailangang magtiis. Nakikita niya ang isang buhay na walang takot. Ito na ang sagot sa lahat. Isang madali, mabilis na pagtakas. Ang kailangan lang niyang gawin ay talikuran ang alaala ng lalaking minahal niya, na siya rin palang anak ng lalaking kinamumuhian niya. Madali lang, hindi ba? Dahil nasaktan na siya. Dahil galit siya. Ngunit habang tinititigan niya ang tseke, naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi semento, kundi katapatan. Ang pagtanggap sa perang ito ay pagtataksil sa lahat ng itinuro sa kanya. Pagtataksil sa alaala ng kanyang ama. At pagtataksil sa sarili niya. Ang sakit ay napalitan ng isang bagong damdamin. Isang nag-ielong determinasyon. Ang kanyang pagkalugmok ay naging isang matibay na pader ng pride. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin mula sa tseke patungo sa mga mata ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit o kahinaan. Puno na ito ng apoy. Hindi niya kinuha ang tseke. Sa halip, sinabi niya ang mga salitang magiging deklarasyon niya ng digmaan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang sumpa. Ang utang ng pamilya ko, ako ang magbabayad. Napansin niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Don Ricardo. Nagpatuloy si Elara, at ang utang niyo sa amin, huminto siya sandali. Hinahayaang lumubog ang bawat salita, balang araw, sisingilin ko. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, iniwan si Don Ricardo de Leon na nakatayo sa gitna ng parke, hawak ang tseke na tinanggihan. Sa sandaling iyon, wala nang takot si Elara. Ang natira na lang ay isang pangako. Isang pangako sa kanyang ama. At isang pangako sa kanyang sarili. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Naiwan si Marco sa gitna ng katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigaw ni Elara. Isang katahimikang puno ng mga salitang hindi niya nasabi, ng mga paliwanag na hindi na pinakinggan. Ang amoy ng kape sa hangin ay napalitan ng amoy ng pagkatalo. Nakatayo lang siya sa likod ng counter, hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig, sa mga nagkalat na piraso ng pera na parang mga patay na dahon sa isang malamig na hapon. Ang perang iyon. Ang perang akala niya ay solusyon ay naging lason pala. Ang bawat 1,000 pisong papel ay isang testimonya ng kanyang katangahan. Ang ilang customer na natira ay mabilis na nag-alisan, hindi na nag-abalang tapusin ang kanilang mga kape, nag-iiwan ng mga tinging puno ng awa at pag-uusisa. Nang sa wakas ay wala nang natira kundi siya, ang bigat ng buong kikapihan sa kanto ay dumagan sa kanyang mga balikat. Ang lugar na ito. Ang kanyang paraiso. Ang kanyang santuwaryo. Ngayon, isa na itong kulungan. Isang mausoleum na puno ng mga alaala ng ngiti ni Elara. Dahan-dahan siyang lumuhod. Isa-isa niyang pinulot ang pera,
ang kanyang mga daliri nanginginig. Bawat piraso ay parang isang piraso ng basag na salamin na humihiwa sa kanyang balat. Ipinasok niya ang lahat pabalik sa sobre, isinara ito, at itinago sa ilalim ng cash register na parang isang ebidensya ng krimen. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang pangalan ni Elara. Tumawag siya. Ring ring ring. Walang sumasagot. Tumawag siya ulit. Ring ring ring. Ang bawat pagring ay isang pag-asa. Ang bawat katahimikan pagkatapos ay isang sampal. Sa pangatlong pagtawag, hindi na ito nagring. Diretso na ito sa isang malamig na boses ng operator na nagsasabing hindi ito matawagan. Pinatay na nito ang telepono. O baka blinak na siya. Isang pakiramdam ng finality ang bumalot sa kanya. Tapos na. Tinuldukan na ni Elara ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang tawag ang pumasok. Hindi si Elara. Ang pangalan sa screen ay ang huling taong gusto niyang makausap. Si Don Ricardo. Sinagot niya ito, hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala na siyang lakas para tumanggi. Ano na namang gulo ang ginawa mo? Ang boses sa kabilang linya ay walang bahid ng pag-aalala. Tanging iritasyon. Itay ni. Nagsimula si Marco, ang kanyang boses ay basag. Umuwi ka rito. Ngayon din, utos ng kanyang ama bago patayin ang tawag. Nagpunta si Marco sa opisina ng kanyang ama sa De Leon Holdings, hindi dahil sa pagsunod, kundi dahil sa desperasyon. Akala niya, baka sakali, sa unang pagkakataon, makinig ito. Naabutan niya si Don Ricardo sa malawak nitong opisina, nakaupo sa likod ng isang mesang kasing laki ng isang karaniwang sala, nagbubuhos ng mamahaling alak sa isang baso. Sinabi ko na sayo, hindi ba, bungad nito, hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang paglalaro sa kahirapan ay isang mapanganib na laro. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang basahan. Itay, kailangan nating tulungan sila. Ang pamilya niya di. Pakiusap ni Marco. Tumawa si Don Ricardo, isang maikli at mapang-insultong tawa. Tulungan. Marco, ang pamilyang yan ay isang pagkakamali sa libro ng ating kumpanya. Isang maliit na utang na matagal nang dapat kinalimutan. Ikaw ang bumuhay ulit. Ikaw ang gumawa ng gulong ito dahil sa kahinaan mo. Hindi ito kahinaan. Pagmamahal ito, sigaw ni Marco. Pagmamahal? Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang tingin, at ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Ang pagmamahal ay isang luho na hindi natin kayang bayaran, anak. Ang tanging mahalaga ay ang pangalan. Ang legacy. At sinisira mo iyon para sa isang babaeng wala namang maibibigay sa iyo. Ibinaba nito ang baso. Umayos ka. Kalimutan mo na ang babaeng iyon. Bumalik ka sa trabaho. At sa susunod, huwag mo nang sasagutin ang telepono ko na parang isang nagmamakaawang aso. Umalis si Marco sa gusaling iyon na dala-dala ang isang katotohanan. Ang pagtakbo niya bilang isang simpleng barista ay walang kapangyarihan laban sa isang De Leon. Ang kanyang rebelyon ay isang laro lamang ng isang bata sa mata ng kanyang ama. Gabi. Bumalik siya sa tikapihan sa kanto. Sarado na ito, madilim at tahimik. Ginamit niya ang kanyang susi para pumasok. Ang hangin sa loob ay malamig at wala ng buhay. Umupo siya sa paboritong upuan ni Elara, sa tabi ng bintana. Ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin ay isang estranghero, isang lalaking pagod at talunan. Tinitigan niya ang bakanting upuan sa tapat niya. Dito sila halos maghalikan. Dito niya narinig ang kwento tungkol sa ama nito. Dito siya naniwala na posible ang isang simpleng buhay. At doon, sa gitna ng katahimikan, tumama sa kanya ang isang malinaw at masakit na katotohanan. Ang problema ay hindi ang kanyang ama. Ang problema ay hindi ang pangalang De Leon. Ang problema ay siya. Ang kanyang pagtakbo. Ang kanyang kaduwagan. Tumakbo siya palayo sa kanyang pamilya, sa kanyang responsibilidad, sa kanyang pagkatao, sa pag-aakalang makakapagtayo siya ng isang bagong buhay na malinis at walang bahid ng nakaraan. Ngunit ang nakaraan ay hindi isang damit na basta mo na lang hubarin. Ito ay balat. Ito ay buto. Sa pagtakbo niya, hindi niya pinatay ang anino. Hinayaan lang niya itong lumaki sa dilim, maghintay ng tamang pagkakataon para manakmal. At ang sinakmal nito ay si Elara.
Hindi niya pinrotektahan si Elara. Inilagay niya ito sa panganib dahil sa kanyang kaduwagan. Kung hinarap lang niya ang kanyang ama noon, kung ginamit lang niya ang kanyang posisyon para itama ang mga mali, marahil-marahil iba ang lahat. Ngunit huli na. Nawala na sa kanya ang nag-iisang bagay na nagkaroon ng tunay na kahulugan sa kanyang buhay. At kasalanan niya ang lahat. Ito ang kanyang pinakamababang punto. Ang key all is lost moment. Ang pagsuko sa katahimikan ng kawalan. Ngunit sa pinakailalim ng balo ng desperasyon, may isang bagay na nagsimulang magbago. Ang sakit ay naging manhid. Ang pagsisisi ay naging isang malamig na apoy. Kung hindi niya kayang iligtas si Elara bilang si Marco ang barista, marahil-marahil may ibang paraan. Tumayo siya. Ang kanyang mga kilos ay hindi na alanganin. Mayroon ng bigat, mayroon ng layunin. Naglakad siya patungo sa staff room. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang lalaking nakasuot ng itim na apron na mailogo ng kapihan sa kanto. Ang uniforme ng kanyang pagtakas. Ang simbolo ng kanyang kabiguan. Dahan-dahan, kinalagan niya ang tali sa kanyang likod. Hinubad niya ang apron at maingat na itinupi. Inilapag niya ito sa ibabaw ng locker, isang huling pamamaalam sa buhay na iyon. Hindi na siya tatakbo. Umuwi siya sa kanyang maliit na apartment. Hindi na ito isang kanlungan. Isa na itong pansamantalang hintuan. Kumuha siya ng isang bag at nagsimulang mag-impake. Hindi ng maraming damit. Tanging ang mga kailangan lang. Ang kanyang telepono. Ang kanyang wallet. At ang sobrang puno ng pera. Paglabas niya, hindi siya pumara ng jeep. Sumakay siya sa isang taxi. Saan po tayo, sir? Tanong ng driver. Sinabi ni Marco ang isang address na 2 taon na niyang hindi binibigkas. Ang address ng isang malaking mansyon sa isang eksklusibong subdivision. Huminto ang taxi sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal. Bumaba si Marco. Naglakad siya patungo sa intercom. Ang bawat hakbang ay isang desisyon. Pinindot niya ang buzzer. Isang boses ng gwardiya ang sumagot. Sino po sila? Huminga ng malalim si Marco. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay iba na. Wala na ang lambing ng barista. Wala na ang pagmamakaawa ng anak. Ang natira ay isang boses na malamig, matatag, at puno ng isang mapanganib na determinasyon. Sabihin niyo kay Don Ricardo, umuwi na ang tagapagmana niya. Ang malaking gate na bakal ay bumukas ng dahan-dahan na may isang mabigat na tunog na parang pagbubukas ng isang libingan. Para kay Marco, ito ay ang tunog ng kanyang pagbabalik, hindi bilang ang alibughang anak, kundi bilang isang kabayong Trojan, dala-dala ang isang lihim na digmaan sa loob. Ang mansyon ay katulad pa rin ng dati, malaki, malamig at walang buhay. Bawat piraso ng mamahaling muebles, bawat painting sa pader, ay isang paalala ng buhay na kanyang tinalikuran. Sinalubong siya ng mga kasambahay na may halong gulat at paggalang sa kanilang mga mukha. Walang ngiti. Tanging mga tango at pagyuko. Dito sa bahay na ito, ang emosyon ay isang kahinaan. Naabutan niya si Don Ricardo sa pribadong library nito, nakaupo sa isang malaking leather na upuan, nagbabasa ng dyaryo. Nang makita siya nito, ibinaba nito ang dyaryo at tinitigan siya. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ng matanda. Sa wakas, natauhan ka na rin, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay puno ng kasiyahan. Akala ko'y habang buhay ka nang maglalaro ng bahay-bahayan sa kapihan na iyon. Hindi umupo si Marco. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng silid, ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Ang Marco na umalis ay nakayuko. Ang Marco na bumalik ay nakatingin ng diretsyo. Hindi ako bumalik para maglaro, itay, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng takot. Bumalik ako para kunin ang dapat sa akin. Natawa si Don Ricardo. Magaling. Iyan ang delyon na gusto kong marinig. Simula bukas, sasama ka sa akin sa opisina. Kailangan mong pag-aralan ang lahat ng ating mga proyekto. Kailangan mong matutunan kung paano patakbuhin ang imperyong ito. May isang kondisyon, sabi ni Marco. Natigilan sa pagtawa si Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Kondisyon? Gusto kong buksan mo para sa akin ang lahat ng files. Lahat ng kontrata. Lahat ng records, mula sa pinakabago hanggang sa pinakaluma, paliwanag ni Marco.
Kung ako ang magpapatakbo nito balang araw, kailangan kong malaman ang lahat ng sikreto. Kailangan kong malaman kung saan nakabaon ang lahat ng mga kalansay. Ang huling mga salita ay binitawan niya ng may diin. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ama. Isang kislap ng pag-aalinlangan. Ngunit napalitan din ito agad ng paghanga. Matalino. Tuso. Magaling, sabi ni Don Ricardo, tumatango-tango. Naman. Ang lahat ng impormasyon na kailangan mo ay ibibigay sa'yo. Maligayang pagbabalik, anak. Kinabukasan, ang tea-kapihan sa kanto ay nagkaroon ng bagong barista. At sa De Leon Holdings, isang bagong presensya ang naramdaman. Si Marco De Leon, na nakasuot ng isang mamahaling suit na hindi sa kanya, ay pumasok sa gusali na parang isang multo mula sa nakaraan. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. Ang tagapagmana ay bumalik na. Ngunit hindi ang mga board meeting o mga bagong proyekto ang kanyang inatupag. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa records room, isang malawak at malamig na silid na puno ng mga kabinet na bakal. Amoy ng lumang papel at alikabok ang hangin. Sinimulan niya ang kanyang paghahanap. Isang karayom sa isang dambuhalang haystack. Hinanap niya ang anumang may kinalaman sa proyekto kung saan nasangkot ang ama ni Elara. Ang kanyang mga mata ay sumakit sa pagbabasa ng libu-libong mga dokumento, mga kontratang puno ng maliliit na letra at mga legal na termino. Lumipas ang mga araw. Ang kanyang ama ay nasiyahan, iniisip na ang kanyang anak ay seryoso sa pag-aaral ng negosyo. Ngunit ang hinahanap ni Marco ay hindi para sa kinabukasan ng kumpanya, kundi para itama ang kasalanan nito sa nakaraan. Sa kanyang paghahanap, isang pangalan ang palaging lumalabas sa mga dokumento na may kinalaman sa mga kaduda-dudang transaksyon, Atty. David Jimenez. Isang dating in-house counsel ng kumpanya. Nag-research si Marco at nalaman niyang bigla na lamang itong nag-retire 5 taon na ang nakalipas, kasabay ng panahon ng kaso ng ama ni Elara. Alam ni Marco na ito ang kanyang susi. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na araw sa opisina, hindi umuwi si Marco sa mansyon. Nagmaneho siya patungo sa isang simpleng subdivision sa Marikina. Sa tulong ng isang pribadong investigador na kinuha niya gamit ang perang dapat sana ipara kay Elara, nahanap niya ang address ni Atty. Jimenez. Huminto siya sa tapat ng isang maliit ngunit maayos na bahay. May hardin sa harap na puno ng mga orkidya. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Isang matandang lalaki na may maputing buhok at makapal na salamin ang nagbukas ng pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng mga gatla ng pag-aalala. Atty. Jimenez, tanong ni Marco. Sino ka? Tanong ng matanda, ang kanyang boses ay may bahid ng pagod at pag-iingat. Ako po si Marco De Leon. Sa pagbanggit pa lang ng kanyang pangalan, nakita ni Marco ang takot sa mga mata ng matandang abogado. Para itong nakakita ng multo. Nagtangka itong isara ang pinto, ngunit mabilis na napigilan ni Marco. Sandali lang po, attorney. Hindi po ako naparito para manakot. Nandito po ako para humingi ng tulong, pakiusap ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Pilit na pinapasok ni Marco ang kanyang sarili. Sa loob ng bahay, umupo sila sa sala na puno ng mga libro. Doon, ikinuwento ni Marco ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol kay Elara, sa ama nito, at sa kasalanang hindi nagpapatahimik sa kanya. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ng abogado, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Dudumihan mo ang sarili mong pangalan. Ang sarili mong ama. Tinitigan siya ni Marco ng diretso sa mata. Hindi ito para sa kanya, para ito sa tama. Attorney, alam kong may alam kayo. Alam kong hindi niyo na kayang dalhin ang bigat ng inyong konsensya. Kaya kayo umalis sa kumpanya. Tulungan niyo po ako. Ang mga salita ni Marco ay tumagos sa matanda. Nakita nito sa mga mata ng binata, hindi ang kasakiman ng isang De Leon, kundi ang pagsisisi ng isang taong nagmamahal. Tumayo si Atty. Jimenez at naglakad patungo sa isang maliit na aparador. May kinuha itong isang maliit na itim na bagay. Isang USB flash drive. Matagal ko nang itinago ito, sabi ng abogado, ang kanyang boses ay nanginginig. Isang insurance, sakaling balikan ako ng iyong ama. Nandyan ang lahat. Mga kopya ng email. Mga recording ng pag-uusap. Katibayan na ang ama ni Elara ay sinadya nilang idiin.
Ginamit nila ang isang maliit na depekto sa proyekto para palakihin at ipasa sa kanya ang lahat ng kasalanan para makaiwas ang kumpanya sa mas malaking multa mula sa gobyerno. Inabot niya ang ETH kay Marco. Ang maliit na bagay na iyon ay parang mas mabigat pa kaysa sa isang bara ng ginto. Gamitin mo ito ng tama, iho. Pero mag-ingat ka. Ang iyong ama, hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin para protektahan ang kanyang sarili. Hawak na ni Marco ang sandata. Ang katotohanan. Pagbalik niya sa kanyang kotse, ang kanyang puso ay kumakabog sa halo-halong takot at pag-asa. Mayroon na siyang paraan para linisin ang pangalan ng ama ni Elara. Mayroon na siyang paraan para humarap ulit sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Alam niyang nakablock ang numero niya. Kaya't bumili siya ng bagong SIM card sa isang maliit na tindahan. Isinaksak niya ito at nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial niya ang numero ni Elara. Nagring ito. 1 beses. 2 beses. Hello. Isang boses na malamig at walang gana ang sumagot. Ang boses na iyon ay musika pa rin sa kanyang pandinig. Nang marinig nito ang kanyang katahimikan, nagsalita ulit ito, may halong inis. Sino to? Kung wala kang sasabihin, ibaba. Elara. Natigil ito. Isang sandaling katahimikan. Narinig niya ang pagbilis ng paghinga nito sa kabilang linya. Alam niyang ibababa na nito ang tawag. Kaya't mabilis siyang nagsalita, binitawan ang mga salitang alam niyang pipigil dito. Elara, tungkol ito sa tatay mo. May nahanap ako. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, isang halos pabulong na tanong na puno ng pag-aalinlangan at isang kislap ng hindi maikakailang pag-asa. Ano? Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay parang isang multo. Isang multong nagbalik para guluhin ang peking katahimikan na pilit na itinatayo ni Elara sa paligid ng kanyang nasirang mundo. Matapos ang insidente sa kapihan, ginawa niya ang lahat para mabura ito. Nagpalit siya ng SIM card. Hindi na siya dumaan sa kalye kung nasaan ang kapihan sa kanto. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho, sa pag-aalaga sa kanyang ina at kapatid, sa paghahanap ng paraan para mabayaran ang utang na isinuka niya pabalik sa mukha ni Marco. Ang galit ay naging kanyang kalasag. Ang puot ay naging kanyang pader. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang sakit ay naroon pa rin, isang bukas na sugat na hindi gumagaling. At ngayon, ang tawag na iyon. Elara, tungkol ito sa tatay mo. May nahanap ako. Ang mga salitang iyon ay isang susi. Isang susing pilit na binubuksan ang pinto na matagal na niyang isinara at kinandado. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng huwag. Patibong yan. Isa na namang kasinungalingan. Ngunit ang kanyang pusong pagod na, ay bumubulong ng paano kung totoo. Ang pangalan ng kanyang ama. Iyon ang kanyang kahinaan. Ang kanyang Achilles heel. Ang paglilinis sa pangalan nito ay isang pangarap na matagal na niyang isinuko. Saan? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang salitang kinasusuklaman niya, ngunit hindi niya mapigilang sabihin. Sa parke. Kung saan ka huling pumunta. Bukas, 4:00 ng hapon. Mag-iingat ka, sabi ni Marco at pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag, hindi na siya hinintay pang sumagot o tumanggi. Kinabukasan, si Elara ay isang kaluluwang hindi mapakali. Habang nagtuturo siya sa harap ng kanyang mga estudyante, ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Pinagtatalunan ng 2 Elara sa loob niya. Ang isa, ang Elara na matalino at nasaktan, ay nagsasabing huwag siyang pumunta. Isa itong desperadong hakbang ng isang manloloko para makuha ulit ang kanyang tiwala. Ang isa pa, ang Elara na anak, ay nagsasabing kailangan niyang malaman. Para sa kanyang ama. Kahit gaano kasakit. Nagpaalam siya sa kanyang ina na may pupuntahan lang siyang kaibigan. Habang naglalakad siya papunta sa parke, ang bawat hakbang ay isang pag-aalinlangan. Baka isa itong patibong. Baka naroon si Don Ricardo, handa na namang insultuhin siya. Baka nag-iisa lang si Marco, handa na namang magsinungaling. Ngunit nang marating niya ang parke, nakita niya si Marco. Nakaupo ito mag-isa sa isang bangko, sa ilalim ng puno ng akasya. Ang lugar kung saan siya tinanggihan ng ama nito. Nagbago si Marco. Hindi na ito ang barista na nakasuot ng apron.
Nakasuot ito ng isang simpleng polo shirt, ngunit ang tindig nito ay iba. May bigat, may pagod, at may isang determinasyong hindi niya nakita dati. Huminto si Elara ilang metro ang layo mula sa kanya. Nagtayo siya ng isang hindi nakikitang pader sa pagitan nilang dalawa. Niyakap niya ang kanyang sarili, isang depensibong kilos. Anong kailangan mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, kahit na ang puso niya ay kumakarera. Tumayo si Marco. Hindi ito lumapit. Nanatili ito sa kanyang lugar, iginagalang ang distansyang nilikha niya. Salamat sa pagpunta, sabi nito, ang boses ay mahina. Alam kong mahirap to para sa'yo. Hindi umimik si Elara. Hinintay lang niya. Hindi ako naparito para humingi ng tawad para sa sarili ko, pagpapatuloy ni Marco. Alam kong wala akong karapatan. Naparito ako para ibigay sa'yo ito. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, itim na Bixby flash drive. Inilapag niya ito sa gitna ng bangko, sa pagitan nilang dalawa. Ano yan? Tanong ni Elara, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa maliit na bagay na iyon na parang isa itong bomba. Ang katotohanan, sagot ni Marco. Ang katotohanan tungkol sa nangyari sa papa mo. Ang katotohanan kung paano siya sinadyang idiin ng kumpanya para pagtakpan ang isang mas malaking problema. Nandyan ang mga ebidensya. Mga dokumento. Mga pag-uusap. Lahat. Tinitigan ni Elara ang ihsde. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tingin kay Marco, hinahanap ang anumang bakas ng panloloko. Ngunit wala siyang nakita. Ang nakita niya lang ay isang malalim na kalungkutan at isang sinseridad na tumatago sa kanyang mga pader. Bakit mo ito ginagawa? Tanong niya, ang tanong na laging bumabalik. Huminga ng malalim si Marco. Dahil kasalanan ko ang lahat. Dahil sa kaduwagan ko, nadamay ka. Nadumihan ang alaala ng papa mo. Ito lang ang tanging paraan na alam ko para subukang itama ang mga mali. Hindi para sa akin. Para sa kanya. Para sa'yo. At ano ang gusto mong gawin ko rito? Gusto kong makuha niyo ang katarungan. Gusto kong malinis ang pangalan niya. Handa akong tumestigo. Laban sa sarili kong ama. Laban sa sarili kong kumpanya, sabi ni Marco, at sa mga salitang iyon, naramdaman ni Elara ang bigat ng kanyang desisyon. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang huni ng hangin sa mga dahon ng akasya. Pinag-aralan ni Elara si Marco. Ang lalaking ito, na minsan niyang kinamuhian ng buong puso, ay handang isakripisyo ang lahat, ang kanyang pamilya, ang kanyang kayamanan, ang kanyang kinabukasan, para sa katarungan ng isang taong hindi man lang niya nakilala. Dahan-dahan, humakbang siya palapit sa bangko. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang EXP. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa malamig na plastik ay isang desisyon. Isang paglukso sa bangin ng pagtitiwala. Hawak na niya ito. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Marco. Sa unang pagkakataon mula noong gabing bumagsak ang maskara, hindi na lang ang anak ng kaaway ang nakita niya. Nakita niya ulit, kahit bahagya, ang lalaking nag-alala para sa kanya. Ang lalaking kumanta para sa kanya. Ang Marco na handang gawin ang tama. Ang galit sa kanyang puso ay hindi pa nawawala. Ang sakit ay naroon pa rin. Ngunit sa tabi nito, may isang bagong damdamin na sumisibol. Isang maliit, marupok na pag-asa. Ano ang plano mo? Tanong niya, ang boses niya ay hindi na kasing lamig ng dati. Tumingin si Marco sa kanya, at sa unang pagkakataon, isang maliit na kislap ang bumalik sa mga mata nito. Isang kislap ng determinasyon. Ang plano natin, pagtatama nito, ang diin ay nasa salitang natin. Sabay nating haharapin ito. Ang salitang natin ay isang tulay. Isang marupok na tulay na itinayo sa ibabaw ng isang magulong ilog ng kasinungalingan at sakit. Hindi alam ni Elara kung ang tulay na iyon ay matibay. Ngunit sa sandaling iyon, handa siyang tumawid. Ang pagpasok sa gusali ng De Leon Holdings ay parang pagpasok sa tiyan ng isang halimaw na gawa sa salamin at bakal. Malamig ang hanging humahalik sa balat ni Elara, isang lamig na hindi galing sa aircon, kundi sa atmosfera ng lugar. Ang sahig na gawa sa marmol ay napakakintab, na para bang bawat yapak nila ni Marco ay nag-iiwan ng dumi, isang bakas ng kanilang ordinaryong buhay sa isang mundo ng kapangyarihan. Naglalakad sila magkatabi.
Hindi magkahawak kamay, ngunit ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit, nagbibigayan ng lakas sa isa't isa. Para kay Elara, ang presensya ni Marco sa kanyang tabi ay isang angkla. Siya ang dahilan kung bakit hindi siya tumatakbo palayo. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa strap ng kanyang bag. Sa loob nito ay isang kopya ng mga ebidensyang ibinigay ni Marco. Para kay Marco, ang paglalakad sa pasilyong ito ay isang kakaibang karanasan. Dati, nilalakaran niya ito nang hindi pinapansin ang mga empleyadong yumuyuko sa kanya. Ngayon, ramdam niya ang bawat tingin, ang bawat bulong. Siya ang taksil. Ang anak na lumalaban sa ama. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang tama ang kanyang ginagawa. Ang pagtayo sa tabi ni Elara ay mas totoo kaysa sa pag-upo sa isang tronong gawa sa kasinungalingan. Sumakay sila sa isang pribadong elevator na diretsyo sa pinakatuktok na palapag, ang kuta ng hari. Ang bawat pag-angat ng elevator ay nagpapabigat sa hangin. Nang bumukas ang pinto, isang mahabang hallway ang bumungad sa kanila na nagtatapos sa isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Ang boardroom. Nandoon na sila. Naghihintay. Isang sekretarya ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Sa loob, nakaupo sa dulo ng isang napakahabang mesa si Don Ricardo de Leon. Sa kanyang kaliwat kanan ay dalawang abogadong nakasuot ng itim na suit. Ang kanilang mga mukha ay parang mga maskarang walang emosyon. Maupo kayo, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay kalmado, ngunit ang mga mata nito ay matalas, sinusuri sila na parang mga kalaban sa isang laro ng chess. Hindi umupo si Elara. Hindi rin umupo si Marco. Nanatili silang nakatayo sa tapat ng pinto, isang nagkakaisang prente. Ano na naman itong drama, Marco? Tanong ni Don Ricardo, ay halong inis at pagod sa kanyang boses. Akala ko ba itapos na tayo sa usapang ito? Sa puntong iyon, humakbang si Elara. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang kanyang puso ay kumakabog, ngunit nang magsalita siya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ginoong De Leon, panimula niya, hindi po kami naparito para sa isang drama. Tumingin siya sa mga mata ng matanda. Naparito po ako para pag-usapan ang tatay ko. Si Engineer Miguel Reyes. Kilala niyo po ba siya? Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Don Ricardo. Isang pag-aalala. Nagpatuloy si Elara, ang kanyang boses ay puno ng emosyong matagal niyang kinimkim. Ang tatay ko po ay isang simpleng tao. Ang tanging yaman niya ay ang kanyang pangalan at ang kanyang prinsipyo. Amoy kahoy at pawis po ang mga kamay niya, hindi pa bango at salapi. Tinuruan niya po ako na ang pinakamatibay na pundasyon ay katapatan. Isang bagay na sa tingin ko ay hindi niyo naiintindihan. Hindi ko alam ang sinasabi mo, mabilis na sagot ng isa sa mga abogado. Ngunit hindi sa abogado nakatingin si Elara. Sa loob ng 5 taon, dinala ng pamilya ko ang kahihiyan ng isang kasalanang hindi ginawa ng tatay ko. Sa loob ng 5 taon, pinanood kong malugmok ang nanay ko sa sakit at ang tatay ko sa depresyon hanggang sa kunin na lang siya ng Diyos. At bakit? Dahil sa isang piraso ng papel. Isang kontrata. Isang kasinungalingan na binuo niyo para pagtakpan ang sarili ninyong kapabayaan. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng sakit. Ang utang na sinisingil niyo sa amin, barya lang yan sa inyo. Pero sa amin, buhay ng tatay ko ang katumbas niyan. Kaya narito po ako para itanong magkano po ba ang halaga ng buhay ng isang tapat na tao para sa inyo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga abogado ay hindi makapagsalita. Maging si Don Ricardo ay natigilan. Sa sandaling iyon, humakbang si Marco. Tumayo siya sa tabi ni Elara, hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang katuwang. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang galit ay napalitan na ng isang malungkot na determinasyon. Itay, tapos na po ang pagsisinungaling. Inilabas niya ang itim na VTP flash drive at marahang inilapag sa makintab na mesa. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa kahoy ay umalinggaw sa buong silid. Nandyan po ang lahat, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay matatag. Ang mga email mula kay Atty. Jimenez na nagpapatunay na alam niyo ang tungkol sa depektibong materyales bago pa man magsimula ang problema. Ang recording ng pag-uusap niyo kung saan sinabi niyong gawa ng paraan para maipasa ang sisi kay Engineer Reyes. Ang lahat ng ebidensya na magpapatunay na siya ay isang biktima, hindi isang kriminal.
Ang mukha ni Don Ricardo ay namutla. Tumingin siya sa kanyang mga abogado na para bang naghahanap ng tulong, ngunit ang mga ito'y umiwas lang ng tingin. At kung hindi pa po sapat yan, dagdag ni Marco, binitawan ang kanyang huling alas, ang pinakamatulis na patalim. Handa po akong tumestigo laban sa inyo sa korte. Iyon na. Ang huling suntok. Ang deklarasyon ng pagtataksil. Traidor, sigaw ni Don Ricardo, sa wakas ay sumabog, ang kanyang kamao ay dumagundong sa mesa. Pinalaki kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. At ito ang igaganti mo sa akin. Para sa babaeng yan? Hindi ko po ito ginagawa para sa kanya lang, sagot ni Marco, kalmado pa rin. Ginagawa ko po ito dahil ito ang tama. Isang bagay na matagal nyo nang kinalimutan, Itay. Ang galit ni Don Ricardo ay unti-unting nawala, napalitan ng isang bagay na mas nakakatakot, pagkatalo. Sumandal siya sa kanyang upuan, ang kanyang mga balikat ay biglang nanghina. Ang makapangyarihang Taikoon ay biglang naging isang matandang lalaki na pagod na pagod. Tumingin siya sa kawalan, ang kanyang mga mata ay naging malabo. At nagsimula siyang magsalita, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili. Nagsimula ako sa wala, bulong niya. Dugo at pawis ang ipinuhunan ko. Naranasan kong magutom. Naranasan kong matulog sa sahig. Ipinangako ko sa sarili ko, hinding-hindi na muling mararanasan ng pamilya ko ang kahirapan. Ginawa ko ang lahat-lahat para protektahan ang pangalang ito. Naging halimaw ako para hindi na tayo maging biktima. Habang nagsasalita siya, nakita ni Elara at Marco ang isang bagay na hindi pa nila nakikita dati. Ang takot. Ang takot na bumalik sa puti. Ang takot na iyon ang nagtulak sa kanya na gawin ang lahat ng karumaldumal na bagay na iyon. Hindi ito isang pagdadahilan, ngunit isa itong paliwanag. Nang matapos siyang magsalita, ang silid ay muling binalot ng katahimikan. Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang tingin. Hindi kay Marco. Hindi sa mga abogado. Tumingin siya ng diretso kay Elara. Ang babaeng sumira sa kanyang mga plano. Ang multo ng kanyang nakaraang kasalanan. At mula sa mga labi ng lalaking hindi kailanman humingi ng tawad sa buong buhay niya, isang salita ang lumabas. Mahina. Basag. At puno ng bigat ng maraming taon. Patawad. Ang salitang ipatawad ay hindi isang magic wand. Hindi nito binura ang mga taon ng sakit at pagdurusa. Hindi nito binuhay ang ama ni Elara. Ngunit ito ay isang simula. Isang maliit na bitak sa isang pader na gawa sa bato at galit, kung saan maaaring pumasok ang liwanag. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga kaganapan ay unti-unting umusad, hindi sa pamamagitan ng isang malaking pagsabog, kundi sa isang tahimik na pag-agos. Walang malaking eskandalo sa media. Napagkasunduan nila na ayusin ang lahat ng pribado. Humingi ng paumanhin si Don Ricardo sa pamilya Reyes, hindi sa harap ng mga abogado, kundi sa loob ng munting tahanan ni na Elara. Isang paghingi ng tawad na mahirap at hindi perpekto, ngunit totoo. Si Don Ricardo ay hindi nakulong, ngunit nawala sa kanya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kalayaan, ang kanyang kapangyarihan. Kusa siyang bumaba sa kanyang posisyon sa De Leon Holdings, ipinasa ang pamumuno kay Marco, at nagretiro sa isang tahimik na buhay sa kanilang probinsya, marahil para hanapin ang kapayapaan na matagal na niyang iwinaksi. Nakatanggap ang pamilya Reyes ng sapat na danyos perwisyos, hindi bilang bayad sa isang buhay, kundi bilang isang pag-amin sa isang kasalanan. Ang utang ay nabura. Ang banta ng eviction ay naging isang masamang panaginip na lamang. Isang maaraw na hapon, nakatayo si Elara sa harap ng puntod ng kanyang ama. Ang damo sa paligid ay luntian at ang hangin ay sariwa. Naglagay siya ng isang pumpo ng puting bulaklak sa ibabaw ng lapida. Hay, pa, bulong niya. Alam ko pong matagal akong hindi nakadalaw. Pasensya na po. Marami lang pong nangyari. Ngumiti siya, isang tunay at magaan na ngiti. Malinis na po ang pangalan niyo, pa. Sana, kung nasaan ka man ngayon, payapa na po ang kalooban niyo. Kami po, unti-unti na rin pong nagiging okay. Tumingin siya sa malayo. Sa ilalim ng pamumuno ni Marco, ang unang proyekto ng De Leon Holdings ay hindi isang bagong kondominium o isang malaking mall. Itinatag nito ang Engineer Miguel Reyes Foundation, isang scholarship fund para sa mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante ng engineering.
Ang pundasyon na itinayo sa katapatan. Ang katarungan ay hindi laging dumadating sa anyo ng paghihiganti. Minsan, ito ay nasa anyo ng paghilom at ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay isang mahirap na proseso. Pinatawad na ni Elara si Don Ricardo, hindi para sa matanda, kundi para sa sarili niya, para makalaya sa bigat ng galit. Ang pagpapatawad kay Marco iyon ay isang mas komplikadong kwento. Hindi na sila nag-usap ng madalas pagkatapos ng paghaharap. Pareho nilang alam na kailangan nila ng espasyo. Kailangan nilang paghilumin ang kani-kanilang mga sugat ng mag-isa. Si Marco ay abala sa pag-aayos ng gusot sa kumpanya at sa paghahanap sa kanyang sariling pagkatao bilang isang de Leon na may puso. Si Elara naman ay bumalik sa pagtuturo, sa simpleng buhay, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang anino ng takot. Isang hapon, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pamilyar na lugar. Ang kapihan sa kanto. Pareho pa rin ang itsura. Ang mainit na ilaw. Ang amoy ng kape. Ang mahinang musika. Ngunit may isang malaking pagbabago. Sa likod ng counter may ibang barista. Isang batang babae na masiglang kumukuha ng mga order. Pumasok si Elara. Umupo siya sa paborito niyang upuan sa tabi ng bintana. Ang lugar na iyon ay puno ng mga multo, mga alaala ng sakit, ng pagtataksil, ng pag-asa. Good afternoon, ma'am. What's your order? Tanong ng bagong barista. Bago pa man makasagot si Elara, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Ako na ang bahala sa kanya, Jenny. Napalingon siya. Nakatayo roon si Marco. Hindi nakasuot ng suit ng isang Hindi rin nakasuot ng apron ng isang barista. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at maong. Ang kanyang mukha ay may bahid pa rin ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay mas kalmado na, mas payapa. Umiti ito ng bahagya at lumapit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito bumalik sa likod ng counter. Umupo ito sa tapat niya sa bakanting upuan. Ang upuan na minsan ay naghiwalay sa kanila. Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Isang katahimikang hindi na alanganin. Isang katahimikang komportable. Ibinenta ko na ang kapihan, sabi ni Marco, bumasag sa katahimikan. Kay Mang Tony. Sabi ko sa kanya, alagaan niya. Marami kasing magagandang alaala ang nabuo rito. Tumango lang si Elara. Kamusta ka na? Tanong ni Marco. Okay na, sagot ni Elara. Ikaw? Humihinga, ngiti ni Marco. Isang araw sa isang pagkakataon. Muli, katahimikan. Maya-maya, dumating ang barista dala ang 2 tasa ng kape. Inilapag nito sa kanilang mesa. Tiningnan ni Elara ang kanyang tasa. Wala itong latte art, walang dahon ng pako. Walang puso. Isa lamang itong simpleng tasa ng itim na kape. Itim, totoo at walang itinatago. Itinaas niya ang tasa at humigop. Ang pait ng kape ay gumising sa kanyang diwa. Tinitigan siya ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi niya masabi. Isang tanong tungkol sa kanila. Tungkol sa kung ano pa ang natira pagkatapos ng lahat. Sa wakas, naglakas loob itong magtanong, ngunit ang tanong ay simple lang. Anong lasa? Itinabi ni Elara ang tasa. Tumingin siya kay Marco, sa lalaking minahal niya, kinamuhian at ngayon ay unti-unti niyang nauunawaan. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, magaan at puno ng lahat ng posibilidad sa mundo. Lasang simula, sagot niya. SKU. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ng isa't isa, hindi na nila nakita ang nakaraan, ang mga kasinungalingan, ang sakit, ang mga pader. Ang nakita nila ay isang blangkong pahina. Isang bukas na pinto. Isang umaga na nag-aabang. Hindi nila alam kung saan sila dadalhin ng kinabukasan. Ang mga sugat ay naroon pa rin, ngunit naghihilom na. Ang tiwala ay marupok pa, ngunit maaari ng muling buin. Ang alam lang nila, sa harap ng isang tasa ng kape, handa na silang simulan ang unang araw ng kanilang bukas. Magkasama. Mga minamahal kong tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Salamat sa bawat minuto at segundong inilaan ninyo upang pakinggan at damhin ang bawat pagsubok, pighati, at tagumpay ng ating mga bida.
Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naging totoo sa akin sina Elara at Marco. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga pasanin, ang sakit ng kanilang mga sugat, at ang tamis ng kanilang mga sandali ng pag-asa. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa ating lahat na ang buhay ay hindi perpekto, at ang pag-ibig ay hindi laging madali. Ipinakita nila sa atin na ang pagpapatawad, bagamat napakahirap, ay ang tanging susi para makalaya mula sa mga tanikala ng nakaraan. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang puro kilig at saya, ito ay isang desisyon. Isang desisyon na lumaban para sa tama, na harapin ang mga anino at na muling buuin ang mga nasira. At higit sa lahat, ipinakita nila ang kapangyarihan ng pag-asa, na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may nag-aabang na umaga, isang bagong simula, isang unang tasa ng kape para sa kinabukasan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Kaninong karakter kayo pinaka-nakarelate? Hinihikayat ko kayong iwan ang inyong mga saloobin at komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga at binabasa ko po. Hanggang sa ating susunod na kwento. Ako po ang inyong manunulat, buong pusong nagpapasalamat.